Sasakay ka ba o hindi? Abay, kanina pa naghahantay sa'yo ang pasahero eh. Naghihintay ka ba ng Pasko? Boss, teka lang, ang init naman ng ulo mo. Nag-iisip pa kasi ako kung paano kami kakasya ng kasama ko dyan sa loob ng jeep mo eh. Ano? May kasama ka pa? Paano yan? Isa na lang talagang kakasya dito bago lumarga. Baka naman po, pwedeng magawa ng paraan. Napapakamot sa kanyang ulo ang lalaking driver habang tinitingnan ang loob ng kanyang sasakyan. Medyo siksika na rin yun, kaya hindi rin niya masagot kung kakasya nga ba o hindi. Subalit nanghihinayang din naman siya sa kita niya kung sakaling tatanggihan niya ang grasya ng kanyang pasahero. Napansin niyang nakasimangot na ang kanyang mga pasahero. Teka lang, boss ha? Ba't parang galit kayo? Bakit hindi ba pwedeng magpuno ako ng jeep ko? Abay, napakahirap ng panahon ngayon, ano? Kapag kulang ka sa diskarte, di ka mabubuhay. Mabuti nga kung ako lang eh. Kaso may pamilya akong binubuhay. Kaya magpasensyahan na lang tayo. Ayos ba yun, mga bossing? Agad natalak nito sa kanyang mga sakay. Wala namang nagawa ang mga ito, kundi ang manahimik na lamang at maghintay na umarangkada ang jeep. Wala na rin kasi silang pagpipilian dahil yun na ang last trip. Pasado 6:00 na at madilim na ang paligid nang tuluyang marating nila Rene ang sakayan pauwi sa isang baryo sa probinsya ng Bicol. Kabababa pa lang halos nila ng sinakyang bus. Hindi nila akalain aabutin sila ng dilim sa daan dahil tansyado na nila na 2 oras mahigit na maaga sana ang rating nila kung hindi lang nagkaroon ng aberya sa kalsada. Nasiraan ang kanilang bus kaya sila naabala. Wala rin namang ruta ang bus na yon patungo sa baryong kanilang uuwian kaya obligado silang maghanap ng jeep o kaya naman ay tricycle. Ngunit dahil nga gabi na, wala silang mapagpipili ang sakyan kundi ang nag-iisang jeep na nasa terminal. Wala na kasing tricycle sa mga ganoong oras. Mula sila sa Luzon at patungo sa Inusbungan, lugar sa Bicol. Ngayon na lamang ulit siya makababalik sa kanyang bayan sa nakalipas na ilang mga taon. Balak kasi nilang bisitahin ang libingan ng kanyang yumaong ama. Matagal niya ng balak ang lakad na yon, lalo pat matagal niya nang dinadadalaw ang puntod ng kanyang ama. Hindi nga lang natutuloy dahil wala siyang sapat na ipon at marami pa siyang mas prioridad na pagkakagastusan. Mainam na lamang at napromote siya sa kanyang trabaho sa pabrika ng mga tsinelas. Tumaas ng konti ang kanyang sahod. Dahil doon ay nakaipon siya. Balak niyang bisitahin at kumustahin kung ano nga ba ang lagay ng nicho nito. Matagal na rin kasi nilang di ito naaasikaso at hindi nabibisita sa kadahilanang lumipat sila ng Maynila ng kanyang ina. Ilang taon na rin mula nang lumisan sila sa probinsya at piniling mamuhay na lamang sa syudad kung saan nagmula ang kanyang ina at doon na nga rin niya nakilala ang kanyang napangasawang si Josie. No, sasakay ba kayo? Tila siya nagising sa kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang magaspang na boses ng driver ng jeep. Nakita niyang nag-iisa na lamang yung sasakyan sa terminal. May susunod pa po ba dito? Wala na nga. Ito na nga ang last trip eh. Ang susunod na biyahe bukas pa ng 6:00 ng umaga. Naku boss kung ganun baka pwedeng gawan mo na lang kami ng paraan na maisingit yan sa loob ng mga kasama ko. Pwede ho ba yun? Tinanong yun ng lalaki dahil naisip niya na hindi maaaring ipagpabukas pa nila ang pag-uwi sa kanilang lugar. Wala rin kasi silang alam na matutuluyan sa lugar na yon at kung sakali mang meron ay kukulangin naman ang kanilang salapi para sa pambayad ng upa. Paniguradong lalamigin lamang ang kanyang kasamang asawa at ina sa gilid ng kalsada. Nako huwag na nating ipilit. Isa na lang talaga Pwera na lang kung sasabit ka. 2 sa inyo may sasakay ko. Nasaan ba mga kasama mo? Panandali ang pinagmasdan ni Rene ang palingalingang driver ng jeep na tila ba hinahanap nito ang kanyang mga kasamang sasakay. Nasa tabi lang naman niya ang asawa
Pinakatitigan niya ito at kasunod ay tumingin sa loob ng sasakyan. Sinusukat kung talagang magiging komportable ito sa loob. Maya-maya pa ay tinanaw niya ang ina na nasa tapat ng isang tindahan, bumibili ng tubig na maiinom nila. At totoo ho niyan, Manong eh. 3 ho kaming sasakay eh. Bakit di mo naman kagad sinabi? Pambihira naman eh. Para pa akong tindero na nakikipagtawaran sa'yo eh. Sana kanina pa kami nakaalis. Di mo ba narinig? Kanina ko pa sinasabi na isa lang ang pwede kong isakay. Imposible ang 3. Manong, nakikiusap po ako sa inyo, gawan na lang po natin ang paraan. Buntis po kasi ang asawa ko eh. Kung ganun, wala tayong magagawa riyan. Umuko pa na lang kayo ng taxi. Doon mas magiging komportable kayo. Makakaupo kayo ng maayos, may aircon at hindi siksikan. Hindi ka na rin mababahala ng maipit ang misis mo lalo na't buntis. Maski mahal ang singil eh, hindi ka naman lugi, hindi ba? Mabilis na napatango si Rene. Tama nga naman ang lalaki. Mas malaki ang halagang sisingilin sa kanila sa taxi kumpara sa jeep. Pasimple pang sinilip ni Rene ang maliit na pitakang dala at nang mapagtantong tama na lamang ang perang naiwan para sa kanilang pamasahe, ay bigo itong iiling-iling. O ano? Nakapagdesisyon ka na ba? Nagre-reklamo na ang ilang pasahero ko. Nasasayang na rin ang oras namin. Sige na, magdesisyon ka na. Sasama ba kayo o hindi? Aalis na kami. Sasama po kami. Saglit lang po talaga. Hintayin lang po natin sandali ang isa pa namin kasama. May binili lang po siya. No, may kasama pa kayo? Napapakamot sa ulo ang driver. Ngunit nang mapagmasdan niya na buntis yun, ay tila nagliwanag ang kanyang muka. Sumilay ang isang malagkit na ngiti sa kanyang mga labi. Ito ba ang buntis? Abay, mistisa. Bilugan ng tiyan. Ibig sabihin, lalaki yan. Napansin naman ni Josie ang matalim at mariing titig ng matandang lalaki sa maliit na umbok ng kanyang tiyan, kung kaya ay dali-dali niya itong itinago sa balabal na nakasabit sa kanyang leeg. Maliit pa naman pala tiyan mo eh. Sa tansya ko mga nasa 4 o 5 buwan pa lang yan. Tipid na napatango at may katipiran din ang pagngiti ni Josie sa matanda. Tama ang hula nito. Nakasalukuyang 4 na buwan ang kanyang tiyan at sa susunod namang mga araw ay maglilimang buwan na ito. Halika na Rene, sumakay na tayo. Napansin kasi ni Josie na tila problemado ang asawa sa kung anong tamang gagawin. Kung kaya siya na lamang ang nag-adjust rito. 1 oras lang naman siyang uupo sa masikip at hindi komportabling upuan at ilang oras lang din naman ang gugugulin sa biyahe. Kakayanin niya naman siguro. Kung meron man siyang dapat ipag-alala, yun ay ang kanyang ipinagbubuntis. Ito kasi ang una nilang anak. Bahagya ding maselan yun, kaya gano'n na lamang ang pag-iingat nilang mag-asawa. Halos 5 taon din kasi ang inintay nila bago sila nakabuo at nabiyayaan ng supling. Pasensya ka na, mahal ha. Di ko naman kasi alam na masushort talaga tayo sa pamasahe. Ano ka ba? Ayos lang ako. 1 oras lang naman ang papunta sa baryo nyo, hindi ba? Medyo mabako ang papunta sa amin ha. Yung mga ganyang buwan pa naman eh, madaling makunan. Hindi naman siguro. Mag-ingat ka na lang po. Paiba tayo. Alam mo bang, ayon sa pamahiin eh, hindi dapat naglalagay ng balabal ang babae sa leeg kapag nagbubuntis. Napatingin ang mag-asawa sa driver na noon ay tila naging mabait at naging magiliw na itong nakikipag-usap sa kanila. Hindi naman po siguro totoo yun, Manong. Wala nang masyado naniniwala sa mga ganong pamahiin ngayon eh. Mga matatandaan na lang po ngayon ang nananatiling naniniwala sa mga ganyan. Sa panahon natin ngayon nalaganap ng teknolohiya, iba na rin ang pag-iisip ng mga tao. Ultimo nga mga kabataan ngayon iba na ang pag-iisip. Kaya nga po, may mga pamahiin din naman po kami, pero hindi na gaya ng mga ganito. At medyo maselan din po ang pagbubuntis ko, pero maingat naman kami. Ay, nandito na pala si Naisita! Nalihis ang atensyon ng 3 sa pagdating ng ina ni Rene na si Sita. May dala itong 3 bote ng tubig
at isang supot ng tinapay na agad niyang inabot kay Josie. Oh, Sita! Aba, Joselito, buhay ka pa pala. Akala ko matagal ka na rin natuluyan sa kaiinom mo ng alak at kakapulutan mo. Pika naman, ang tagal mong di umuwi sa atin Mabuti at naisipan mong umuwi. Oo, dadalawin namin ang puntod ng asawa ko. Ganun ba? Nay, magkakilala po kayo? Oo. Ito yung kapitbahay natin noon na madalas mag-aya sa tatay mo sa inuman. Ito ang dahilan kung bakit maagang natodas ang tatay mo. Abe, ba't di ka pa sumunod sa kumpare mo, ha? Mabuti at buhay ka pa. Ganun po Kasalanan mo pala ang pagkamatay ng tatay ko. Ano? Kaya po namatay ang tatay ko ay dahil sa kalasingan, nakatulog sa kalsada at doon na naabutan ng kamatayan. Oo. Hindi ko naman alam na ganun na mangyayari sa kanya sa huling inom namin Kung alam ko lang, di ko sana siya iniwan. Hindi, biro lang po. Hindi naman natin hawak ang buhay ng isang tao. At kung hanggang doon na lang talaga siya, wala na tayong magagawa doon. Lasinggero ka pa rin ba hanggang ngayon? Nako, tigilan mo na yan at makasundan mo ang yapak ng yumao kong asawa. Ako hindi na. Natuto na ako. Mula nung mamatay ang kaibigan ko, itinigil ko na ang pag-inom ng alak. Talaga lang, ha? Teka, siya nga pala. Kumusta naman ang pamumuhay sa syudad? Mukhang tiba-tiba kayo Mukhang yayamanin ka na ngayon, Sita. Anong yayamanin? Makalubog sa utang ka mo. Hindi rin naman madali ang pamumuhay doon sa syudad. Pero dahil maayos na ang trabaho nitong si Rene, medyo guminhawa na rin ang buhay namin. Jackpot din at doon na nga rin ito nakapag-asawa. Bahagyang lumapit ang matandang si Sita sa tabi ni Josie, na tipid na nagmamasid sa kanilang tatlo na nag-uusap. Ito ang manugang ko. Mabait, matalino at maganda. Idagdag mo ng mistisa pa. Magaling pumili itong si Rene Siyempre mana lang po ako kay tatay. Anong mana sa tatay mo? Ang tatay mo, nakabingwit ng parot. Dinaig pa ng nanay mo ang boses ng parot sa ingay ng bunganga nito. Nasanay na rin po. Butang masokista rin ito. Kapag hindi pa umuwi ang tatay mo, susunduin niyo ng nanay mo na may dalang itak. Abay, napakatapag na tao. Abay, dapat lang. Dapat nga ikaw na lang ang initak ko ikaw, anong buhay mo ngayon? Nakapag-asawa naman ako, pero walang pag-asa. Hindi nabuntis si Mrs. Siya nga pala. Hanggang ngayon ba albularya ka pa rin? Matagal ko nang iniwan ang ganyang trabaho. Bakit mo naman itanong? Wala naman. Bakit? Wala na bang albularyo sa bayan natin? Oo, wala nang pumalit sa pwesto mo. Babalik ka ba sa pagiging albularyo sa bayan natin? Bakit interesado kang malaman? Wala naman. Naitanong ko lang. Hindi pa ba aalis? Oo na. Lalarga na tayo. Ito naman masyado mainipin. Konting usog lang. Kababata ko itong si Sita. Paupuin nyo. Sandali lang Ako na lang po ang sasabit sa jeep para makaupo na maayos tong buntis at matanda. Makikisuyo na lang po sa mga kapwa ko pasahero na konting tiis lang para di na tayo maabala na matagal. Papagabi na po Alam nyo naman kung gaano kadelikado ang abutan ng dilim sa daan papunta sa atin. Naku salamat naman iho. Sige Josie, sakay na tayo. Siya, aalis na tayo. Maingat na inilalayan ni Rene ang asawa paakyat sa pampasaherong jeep. Hinatid pa niya ito hanggang sa pwesto nitong uupuan. Siya, ipagpatuloy na lang natin tong usapan kapag nakarating na tayo sa lugar natin. Pinaandar na ni Mang Joselito ang jeep. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang biglang mapansin ni Aling Sita ang manugang na tila hindi mapakali. Ayos ka lang ba, Josie? Hindi ka ba nahihirapan sa pag-upo mo? Hindi naman po. Sabihin mo lang sa akin kung nahihirapan ka at papakiusapan ko ang driver na huminto pa ng dalian. Hindi naman po ako nahihirapan pero nararamdaman ko po na parang puputok ang pantog ko. Ihing-ihi na po ako mula pa kanina Eh, bakit hindi mo naman agad sinabi, Iha?
di sana sinamahan kita kanina na magbanyo. Kaya mo pa bang tiisin yan? Medyo hindi po yata, Inay, kasi nararamdaman kong sumasakit na po ang pantog ko. Naku hindi pwedeng ganyan na nagtitiis ka pala. Buntis ka nga pala. Sandali. Joselito! Para! Saglit lang at naiihi ang kasama nating buntis. Dahan-dahang prumeno ang jeep sa isang madilim na parte ng kalsada. Sa pagkakataon na yon, ay hindi lang naman pala si buntis ang nais umihi, dahil halos kalahati ng mga sakay ay nagsibabaan din. Wala na silang pakialam kung masyadong tahimik at tanging ang ilaw lang ng sasakyan ang nagbibigay ng liwanag. Walang ibang ingay maliban sa tunog ng sasakyan at kanilang mga boses at mga yapak ng paa. Talagang kakaiba naman ang gabing ito. Abay, napakatahimik Oh, ba't di mo sinamahan yung manugang mo? Hindi ka ba kinakabahan? Baka mamaya matuklaw ng ahas yun o kaya baka mamaya may aswang. Madamo pa naman sa bahaging pinuntahan niya. Ikaw nga tumigil dyan. Huwag kang nananakot. Baka mamaya maging albularya ako nang wala sa oras at ikaw ang una kong patitikimin ng pamuksa. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Ikaw naman hindi ka ba biro? Huwag ka naman masyadong seryoso. Biro? Biro ha? Ay nako, ang dami mong alam pero kinabahan tuloy ako nang wala sa oras. Hoy Rene, sundan mo nga ang asawa mo. Bantayan mo siya at baka nga tama itong si Joselito. Hindi naman natin kabisado itong lugar na to, baka mapano si Josie. Opo, Nay. Sige po. Susundan ko na. Sana naman walang aswang dito, ha? Habang papalayo, ay nagkatinginan si Mang Joselito at Aling Sita. Ano kaya kung totoo nga yung mga sinasabi ng mga matatanda? Sa ganitong oras daw talaga lumalabas sa mga hindi dapat makita ng tao. Naku, ano ba yung sinasabi mo? Kanina ka pa. Huwag kang magsimula ng kwento dyan, Joselito. Hindi ngayon. Bigla silang natigilan nang makarinig ng tunog na parang may bumagsak na sanga sa may parteng kakahuyan. Pareho silang napatingin sa direksyon kung saan nilamon na ng dilim si Rene sa pagsunod sa asawa. Rene! Rene, anak! Nasaan ka na? Tumayo si Aling Sita, nagmamadali at nagsimulang maglakad papunta sa direksyon kung saan nagpunta si Rene at Josie. Humabol naman agad si Mang Joselito. Hawak-hawak ang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa. Habang papalapit sila ay nakarinig ulit sila ng mga kaluskos mula sa kakahuyan. Nailawan nila ang mag-asawa na nakatayo at tulala, nakatitig sa gubat. Ano bang ginagawa niyo diyang dalawa? Abay, pinakakaba niyo naman ako Bakit, Nay? Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Kaya kami napasunod dito. Bakit to? Narinig at nakita niyo rin ba yung matandang babae? Pagkasabi nun, ay may biglang mabilis na anino na gumalaw mula sa kakahuyan. Napatigil si Mang Joselito at itinaas kagad ang flashlight pero wala naman siyang nakita. Ayos ka lang ba, Josie? Oo naman, mabuti pa tara na, bumalik na sa sasakyan para makauwi na tayo. Nagsimula ng maglakad pabalik ang tatlo patungo sa jeep. Ngunit habang papalapit sila, ay sandali silang natigilan nang may marinig na tila mahina, parang ungol mula sa likod nila. Napatingin si Rene sa likod, ngunit tulad kanina ay wala pa rin siyang nakita. Bukod sa kakaibang ingay na yon, ay may pakiramdam din si Rene na may nakamasid sa kanila mula sa dilim. Muli na silang naglakad palapit sa jeep. Nang ilang hakbang na lang at aakyat na sa itaas ng jeep si Aling Sita at Josie, ay may biglang sumigaw na pasahero. Agad nilapitan ng matanda ang nanginginig na sa takot na babae at tinanong kung ano ang problema. Inamin nito na nakitang walang ulo ang driver. Nako, isang masamang pangitain yan, iha. Joselito, mabuti pa mag-iba tayo ng ruta. Sa kabila na lang tayo dumaan para sa kaligtasan nating lahat. Sa muling pag-andar ng sasakyan, ay kinakapa ni Rene ang sarili at tinitimbang
ang mga kakaibang pangyayari. Hindi maganda ang kanyang nararamdaman simula pa lang. Tapos ay nadagdagan ng makita ang matandang babae sa may kakahuyan. Sinubukan niyang kilatisin at kilalanin ang matandang yun sa mga kapwa niya pasahero, pero wala roon ang matanda. Ilang sandali pa, sa wakas ay narating na nila ang baryo. Pagdating nila, napansin nilang may mga tao na nagtitipon-tipon sa isang lugar at tila may kaguluhan. Tila naging dahan-dahan ang pag-ikot ng mundo ni Rene nang makita yon. Para kasing may isang alaala ang bumalik sa kanyang isip. Isang pangyayari na pilit niya nang kinakalimutan. Ngunit ang nakikita niya na bumungad na eksena ay pamilyar. Kinutuban siya ng hindi maganda. Di niya na namalayan na huminto na ang jeep at nagsibabaan na ang mga pasahero na natira. Oh, bakit nakasabit ka pa dyan? Wala ka bang balak na bumaba ng sasakyan? Oo nga naman, anak. Baba na riyan at maglalakad pa tayo ng kaunti para marating ang dati nating bahay. Mabuti pa bilisan na natin dahil tiyak kung pagod na itong asawa mo. Kailangan na niyang magpahinga. Talaga ba? Napagod ka ba, mahal ko? Kaunti lang naman. Nangawit lang ang puwit ko dahil sa matagal na pagkakaupo. O siya, tara na. Sandali! Ba't pa kayo bumaba maaari naman kayo sumakay na sa akin. Doon ko naman sa bahay igagarahe itong sasakyan ko Ganun ba? O sige, halina sumakay na tayo ulit, Josie. Itong si Joselito kapitbahay lang namin dati kaya hindi na pala natin kailangan pa ang maglakad. Muli nang sumakay si Josie at Aling Sita, ngunit si Rene ay biglang natigilan nang biglang dumami ulit ang mga taong nagtatakbuhan papunta sa bukana ng baryo. Isang matandang lalaki ang biglang dumaan sa harap ng lalaki. Hinarang niya yon at tinanong, "Manong, ano po ba nangyayari?" Agad na sinagot ng matanda si Rene at sinabi nitong may natagpo ang bangkay sa may bukana ng baryo, malapit sa may ilog. Napatakip ng bibig si Aling Sita. Nagulat sa balitang yon. Nang matapos sumagot, ay umalis na rin ang matanda. Sinundan ito ng ilang residente. Ninais din ni Rene na sumunod, kaya naman agad siyang nagpaalam sa dalawa. "Nay, ikaw na muna ang bahala kay Josie Titignan ko lang kung ano nangyayari doon." Sigurado ka ba? Oo, aalamin ko lang kung ano nangyayari. Sige na, sumabay na kayo kay Mang Joselito. Mabilis na tumakbo si Rene at sinundan ang mga nagtatakbuhang tao. Natahimik silang tatlo sa loob ng sasakyan. Talagang dumadami na mga siraulo dito sa atin. Nakakalungkot na madami na ang nagiging biktima ng mga hinayupak na yan. Bakit? Ano ba nangyayari dito sa baryo natin? Yun na nga. Marami ng kaso na ganyan. May mga natatagpo ang bangkay dito sa atin. Ginawa ng tapunan ng patay ang baryo. Ano? Nakakatakot naman. Sino bang pwedeng gumawa ng ganyang kahayupan? Hindi ko alam. Baka mga sindikato na nangunguha ng mga laman loob. Ay, Diyos ko! Nakakapangilabot yung sinasabi mo. Kung totoo man yan, delikado tayo rito. Paano po si Rene, Inay? Bakit naman kasi pumunta pa Hindi natin alam, baka mamaya andito lang nakamasid ang killer kung sino man sila. Kung gusto nyo pwede nating sundan. Kasama nyo naman ako. Wala kayong dapat na alalahanin. Nay, sige na po, sundan natin ang asawa ko. Mamadali na ngang naglakad ang tatlo. Nang makarating sila sa lugar, ay agad nakita ni Josie ang kanyang asawa. Tila kabado ang mukha nito. Tinawag ito ni Aling Sita. "Oh, anong ginagawa niyo dito? Akala ko umuwi na kayo." Agad na hinawakan ni Josie ang kamay ng kanyang asawa. Naramdaman niyang mamasa-masa ang palad nito at may bahagyang panginginig pa. Napansin din niyang nanginginig ang tuhod ni Rene. Mas sinigpitin pa niya ang hawak dito. Nang lumingon si Rene sa ibang direksyon, ay napasunod si Josie. Doon tumambad sa kanyang paningin ang pinagkakaguluhang bangkay ng isang pugot na katawan ng isang babae. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang mga lamang loob. Diyos kong mahabagin! Napatakip ng kanyang mga mata ang buntis.
Dahil sa naging reaksyon nito, ay lumapit si Aling Sita sa kanila at tiningnan din ang bagay na yon. Grabe naman ang ginawa sa babaeng yan. Kawawa naman. Alam mangyari yan dito sa amin. Dapat masanay na kayo. Ang dating tahimik na lugar dito, naging tapunan na ng mga bangkay. Pero mukhang hindi lang yan basta itinapon dito. Parang dito siya mismo pinatay. Napalakas ang boses ni Aling Sita. Nakaagaw yun ng pansin sa ibang tao. Napatingin sila sa kanya. Isang lalaki ang nagsabi na kung totoo nga ang hula ni Aling Sita, ay dapat na silang kabahan. Dahil hindi na lang normal na pagtatapon ng patay ang nangyari. Marami ang nangamba na baka isang araw ay sila o kaya naman ang kanilang mga kapamilya ang maging susunod na biktima. Bagamat sanay silang may natatagpo ang bangkay, ay di naman mga taga-baryo ang mga nagiging biktima. Katunayan, ang mga kumukuhang mga kamag-anak na mga ito ay galing pa sa mga karatig na baryo o bayan. Kaya dapat tayo mag-ingat na lahat. Lalo ka na, Josie. May ilang pagkakataon na rin na yung mga nagiging karaniwang biktima nila ay yung mga buntis na babae. At posibleng buntis ang babaeng yan. Tingnan niyo ang mga nagkalat na gamit niya, may mga damit ng sanggol. Yan na nga ba't sinasabi ko? Kaya ikaw ha, mag-iingat ka. Huwag kang lalabas ng ikaw lang. Tango na lang ang naisagot ni Josie. Tumalikod na siya upang di niya na makita ang labi ng babae. Subalit hindi maitago sa mukha niya ang labis na kaba at takot, lalo't pinagpapawisan na ng gusto ang kanyang noo. Hindi rin niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, pero muling bumabalik ang imahe ng labi ng babae. Ang maputlang balat, ang mga mata nitong dilat, at ang kakilakilabot na anyo ng katawang wala ng buhay. Wala na siyang nagawa, kundi magdasal ng pabulong, umaasang mabubura sa kanyang isipan ang bangungot na yon. Ingatan mo ang asawa mo, Rene. Lagi mong babantayan. Hindi ko po pababayaan ang asawa ko, Mang Joselito, at mas lalong hindi ko palalabasin ng gabi. Lalo na't matagal na panahon na di kami nakakauwi dito. Baga po hindi na namin gamay ang lugar na to, lalo na po ako. Tama ka, iho. Kailangan nyo talaga mag-ingat, lalo na't buntis ang asawa mo. Sa palagay po nyo, anong klaseng tao ang gumagawa ng ganyang klaseng krimen? Ang lala masyado, nakakatakot, saka parang hindi normal. Parang nilapa ng isang mabangis at malaking hayop. Marami na talagang halagang bituka sa lugar na ito, iho. At tulad ng sinabi ko kanina sa iyong ina, mga sindikato yan na pumapatay ng mga tao, bata o babae, para sa kanilang mga lamang loob. Sa palagay ko, binibenta ang mga ito o pinagkakakitaan ng mga tarantado. Talaga? Grabe naman sila. Pero may patunay na po ba na ganun talaga nangyayari? Tingnan niyo yung bangkay, sariwa pa oh. Kung mga sindikato may gawa niyan, malamang hindi sila taga rito, di ba? Kung ganun, sa loob ng ilang oras na pagbabiyahe natin, ni isang sasakyan wala naman tayong nakasalubong na kahit na anong sasakyan. Imposible pong iimbak nila mga lamang loob. Masisira po yun kung hindi maibabiyahe kagad. Napatingin ang mga tao kay Rene nang marinig ang kanyang sinabi. Ang mga usisero sa paligid ay napanganga, tila biglang natauhan sa lohika ng kanyang mga salita. Matagal na kasi nilang teorya na talagang mga masasamang loob ang may gawa ng mga patayan at ginagawa lamang tapunan ang kanilang lugar. Agad na nagkaroon ng mga bulong-bulungan. Biglang napakunot ang noo ni Mang Joselito. Tila pinag-iisipan ang naging punto ni Rene. Totoo nga naman, wala silang nakasalubong ni isang sasakyan sa daan, at kung may sindikato man na nagnanakaw ng mga laman loob, imposibleng hindi nila ito madadala agad sa tamang lugar bago ito masira. Isang aswang! Ano po? Anong sinabi mo, Sita? Manahimik ka. Baka maging dahilan niya ng katatakutan dito sa baryo. Sinasabi ko lang kung ano ang nakikita ko. Ganyan na ganyan ang mga nangyari noon bago ako umalis sa lugar na ito.
Hindi naman totoo ang aswang. Hindi naman yun napatunayan noon, Sita. Hindi ka naniniwala sa akin? Sigurado ako na pinatay ng aswang ang babaeng yan. Marami ako nakitang palatandaan. Ano ka ba? Mukhang bago ka dito sa lugar namin, ha? Kung makapagsalita ka, parang ang dami mong alam sa baryo namin. Hoy, huwag mong kini-question tong kababata ko, ha? Baka mas matagal pa itong tumira dito kaysa sa'yo. Pero ano ba kasi yung sinasabi niya? At parang sigurado siya na aswang ang may gawa ng patayan dito. Kung totoo sinasabi niya, ibig sabihin, nanganganib ng lahat. Pwedeng hindi na lang basta tapunan ng bangkay ang baryo na to, kundi maging lugar na katatakutan. Dahil pwede dito na umatake at pumatay ang aswang. Alam ko ang sinasabi ko. Unang-una, dati akong kilalang albularya sa lugar na ito. Yang nakikita mo, isa yang palatandaan na aswang nga ang may gawa ng pagpatay na yan. Ang mga aswang ay kadalasang ginagawang pagkain ng mga laman loob ng tao tulad ng atay, puso at bituka. Pangalawang palatandaan ay makikitang sariwa pa ang katawan ng biktima. Sa kabila ng pagkaubos ng katawan nito, ay nananatiling sariwa pa rin ang katawan nito. Malambot at walang senyales ng pagkaagnas dahil mabibilis kumilos ang mga aswang. Pangatlo, may nakikita ka bang maraming dugo dito? Alam mo kung bakit walang dugo sa kabila ng brutal na pagpatay? Kasi iniinom nilang una ang dugo at sinasaid ito. Nakakatakot naman, Inay. Kinakabahan tuloy ako. Hindi pa ako tapos. Kasi baka sabihin mo malamang nawala ng dugo kasi itinapon nga lang ang bangkay dito. Hindi, mali ka. Dito mismo ginawa ang krimen. Meron siyang kakaibang marka ng sugat o kagat sa kanyang leeg. Isang malalim na may anyo ng pangil. Saka hindi niyo ba naaamoy yung masangsang na amoy? Kapag ang aswang ay kumakain o nagpapak ng laman loob ng tao, madalas ay may natitirang kakaibang amoy sa paligid ng bangkay. Sinabi ko na sa inyo may mabaho talaga ako naaamoy sa paligid. Iyan mismo yung bangkay. Parang napakabaho. Tapos may kagat nga sa leeg nito. Tama, babaeng ito. Aswang nga may gawa nito. May gumagalang aswang sa baryo. Kailangan malaman ito ni Kapitan. Mabuti pa umuwi na tayo, Sita. Kung totoo man niya sinasabi mo kailangan ko na rin umuwi. Baka kung mapano ang asawa ko. Bakit ka naman kakabahan? Hindi ba't ikaw naman na nagsabi ng mga buntis at batang babae ang karaniwang natatagpo ang bangkay rito? Huwag mo sabihing nag-asawa ka ng menor de edad. Ay, hindi naman. Halos kaedad lang natin yung asawa ko. Pero mas mabuti na yung sigurado. Tara na. Akala ko po ba hindi kayo naniniwala sa aswang? Hindi nga. Pero wala namang masama kung maniniwala, hindi ba? Mas mainam na yon kaysa sa magsisi sa bandang huli. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang mga pulis upang imbestigahan ang nangyari at kunin ang bangkay ng babae. Pagkakuha sa bangkay ay nagsimula na ring magsialisan ang mga taong nakikiusyoso sa nangyari. Wala mang nagsasalita ay bakas sa kanilang muka ang takot. Binilisan na rin ng apat ang kanilang paglalakad papunta sa jeep ni Mang Joselito at tahimik na nagsisakay pagkatapos. Wala nang imikan habang binabaybay nila ang malikabok na daan pauwi. Nang makarating sila malapit sa bahay ni Mang Joselito, ay napansin nilang parehas na walang ilaw ang mga kabahayan. Nako, naloko na. Brown out pa yata. Kayo ba may magagamit na ilawan? Wala nga Mukhang pare-parehas na nawala sa isip namin ang bagay na yon. Di bali na. Meron naman kaming extra dun sa bahay. Mabuti pa pahiramin ko na lang kayo. Nako, kung ganun salamat. Hindi kami mangangapa sa dilim. Sigurado ko na punong-puno na ng alikabok ang bahay namin. At mabuti pa, ay sa kubo na lang sa may likod ng bahay namin muna kayo tumuloy. Malinis doon. Kaso yung tulugan lang talaga. Nako, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. At bakit ka naman mahihiya sa akin? Pambihira ka naman Para naman di tayo magkapit-bahay niyan. Dati pa naman tayo nagdadamayan, hindi ba? Lalo na nung buhay pa ang asawa mo. Kung nahihiya kayo, sige, papaupahan ko ang isang gabi. Pero bukas na ninyo bayaran. O ano, ayos na ba?
Mukhang mas okay na po yung ganun, inay. Totoo naman po sinabi niya. Hindi natin alam, baka mamaya may naninirahan palang ahas doon, matuklaw pa po tayo. Sige po, Mang Joselito, upahan na lang po muna namin ang kubo nyo. Mas mabuti na po yun para makapagpahinga na po ang asawa ko. Huwag ka mag-alala. Makakapagpahinga na ang asawa mo. Itinuro ni Mang Joselito ang kubo na matatagpuan sa likod ng bahay nila. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay makikita ang maliit ngunit matibay na kubo. Bago umalis ay tinapik ni Mang Joselito ang balikat ni Rene. Maraming salamat po sa inyo, Mang Joselito. Walang anuman. O sige, maiwan ko na muna kayo dyan ha. Magpahinga na muna kayo. Nagmamadali itong tumalikod at naglakad papunta sa kanyang bahay na para bang may hinahabol na oras. Naiwan ng tatlo sa labas ng kubo. Mukhang ayos naman dito. Mabuti na lang talaga, Nay. Si Mang Joselito nasakyan natin, no? At least, may matutulugan tayo ngayon na hindi na natin kailangan munang maglinis. Ewan ko anak, may nararamdaman akong kakaiba sa tao na yan. Hindi naman ganyan ang ugali ng kapitbahay na yan dati. Pero, kanina naman mukha kayong close ah. Syempre naman anak. Alangan namang magpakamaldita ako di ba? Parang bagong salta na lang tayo ulit ngayon dito sa bayan natin. Kailangan nating makisama kahit paano. Pero Nay, baka naman po nagbago lang yung tao. Di ba marami na nga pong panahon na di tayo magkakasama. Malay po natin, bumait siya mula po nakapag-asawa siya. Sa bagay, hindi ko nga akalain na makakapag-asawa pa yung mokong na yan Ay halina nga kayo sa loob, baka kung sa pamapunta ang tsismisa natin. Pagpasok nila sa loob, ay agad na inayos ni Rene ang kanilang mga gamit maging ang kanilang tulugan. Mabuti na lang din at may nakahanda na at nakatuping banig sa loob ng kubo. Meron na ring 2 unan. Talagang tila inilalaan ang kubo na yon sa mga bisita nila. Unti-unting tumahimik ang paligid at nagsimulang ipikit ni Josie ang kanyang mga mata. Gayon din si Aling Sita. Samantala naman si Rene, kahit pagod ay hindi mapakali. Ilang beses siyang nagpalingon-lingon at napapatingin sa isang bahagi ng dingding ng bahay. Pakiramdam niya ay may nagmamasid mula sa dilim ng gabi. Bigla kasing bumalik sa kanyang isip ang mga nakita kanina. Hindi ko akalain na babalik ang mga ganitong pangyayari sa lugar natin. Ay, kala ko po tulog na kayo. Hindi ako makatulog sa iyo Masyado kang malikot. Pasensya na po. Yung nakita ko kanina anak, sigurado akong aswang ang may gawa. Naniniwala po ako sa inyo, Nay. Natatandaan ko noon. Talaga namang mahusay po kayong albularya at isa kang antingera. Kaya alam kong nagsasabi kayo ng totoo. Si Aling Sita, dati siyang isang kilalang antingera at manggagamot sa kanilang baryo. Mahabang panahon niyang ginampanan ang tungkulin yon, ang pagiging tagapamagitan ng mga espiritu at tagapagbigay lunas sa mga may sakit. Ngunit nang mamatay ang kanyang asawa, doon nagbago ang lahat. Itinigil niya ang kanyang mga gawain at tinalikuran ang kanyang mga tungkulin. Hindi naging madali ang hakbang na yon sa kanya, sapagkat ang ganoong gawain ay hindi lamang isang simpleng hanap buhay para sa kanya. Ito ay isang mahalagang responsibilidad na ipinasa pa sa kanya ng kanyang mga ninuno. Tao po! Gising pa ba kayo? Gising pa ho kami! Sandali lang po, Mang Joselito! Ako na ang lalabas para makipag-usap. Magpahinga na kayo ni Josie, anak. Tumayo si Aling Sita at binuksan ang pinto ng kubo. Nakita niya sa may pinto ang matandang lalaki na si Mang Joselito at may hawak na 2 ilawan na may gaas. Muntik ko na makalimutan na ibigay sa inyo ang ilawan. Ayos lang ba kayo dyan? Ayos naman. Salamat dito ha. Ay, walang anuman. Ay sandali lang. Pwede ba ako magtanong? Pwede naman. Ano ba yon? Ilang patayan na ang nangyari dito buhat nung nawala ako? Mula nang umalis kayo dito, ay naging tahimik naman ang buong baryo. Alam mo ba na umalis din ako?
sa baryo na to at matagal na nanirahan sa bayan kasama ang aking asawa. Doon na nga ako nakapag-ipon at nakabili ng sarili kong jeep. Halos mahigit 1 taon pa lang din nung bumalik kami dito. Sabi ng mga tao dito ay maayos naman sila dati. Matiwasay at mapayapa ang buhay dito. Sa totoo lang ay halos 1 taon pa lang buwat nang nag-umpisa ang pagtatapon ng mga patay dito. Pagtatapon ng patay o paglapa ng aswang? Alam mo, may suspecha ako na hindi rito nang bibiktima ang aswang. Sabi mo nga karamihan sa mga natatagpuan dito ay hindi nyo kilala kasi nga taga-ibang bayan o baryo. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Ano? Dito sa baryong ito nakatira ang aswang. Nagpapatawa ka ba? Kung sasabihin mo yan sa mga tao dito, masisira ang baryo natin. Pero yun ang totoo. Kailanman ay hindi mambibiktima ang aswang sa kanya mga kababaryo. Huling opsyon na lang yun, Joselito. Yung kataluhin niya ang mga kababaryo niya. Kilala ko ang lahat ng mga tao dito. Imposible ang sinasabi mo, Sita. Malalaman ko rin ang sikreto ng barangay natin. Kahit magpustahan pa tayo, makikilala ko ang aswang, Joselito. Hindi ba't nagretiro ka na sa ganyang gawain? Sa palagay mo kaya kaya mo pa talaga? Isa pa matanda ka na. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Hanggang ngayon minamaliit mo pa rin kung ano ang kaya kong gawin. Hindi naman sa ganon. Ikaw naman, wala na nga si pare, hindi ka pa rin makamove on. Mare, kung ano man yung mga nangyari noon, inihingi ko na yun ng tawad sa ngayon. Pasensya ka na talaga. Di ko sinasadya. Kasalanan ko talaga yun. Hayaan mo na. Matagal na rin naman yun Ngayong alam mo na hindi lang basta-basta itinatapon ng mga bangkay dito, pwede bang tulungan mo kung hanapin ang aswang na napadpad dito sa atin? Yun lang ba? Oo, sige. Tutulungan kita. Bukas, di na muna ako mamamasada para masama kitang mamasyal dito sa baryo. Pwede mong isama ang asawa mo. Ako, wag na. Alam mo kasi, madaling mapagod ang asawa ko. Bawal siya maglabas-labas, lalo na sa umaga. Matindi ang allergy niya sa sikat ng araw. Ganun ba? Sayang naman. Pero sasamahan mo talaga ako na hanapin yung aswang. Oo nga, maski di ako naniniwala sa aswang. Huwag ka magagalit Sa akin kasi, to see is to believe. Gusto mo ng ebidensya? Hayaan mo, sa ilang araw na pamamalagi namin dito, ibibigay ko sa iyo ang ebidensya na hinahanap mo. Sige, aantayin ko yan. Yung Kapitan Barito gumagawa na ng paraan para sa isyong ito. Moronda naman sila, pero hindi palagi. Lulubog lilitaw ang mga loko, mga wala silbi. Kaya pala. Hindi na ako magtataka kung bakit malayang nagagawa ng nilalang na yon ang gusto niya. Mabuti pa, hayaan na lang kaya natin. Kasi di ba ilang araw lang naman kayo dito? Ayaw ko naman na may mapahamak sa inyo ng pamilya mo. Ipinangako ko pa naman noon kay pare na di ko kayo pababayaan. Saka kung sakali man na may aswang nga dito, wala naman tayong magagawa Meron akong magagawa. Sagot ni Aling Sita na mariin at puno ng tiwala sa kanyang sarili. Natahimik si Mang Joselito, halatang hindi inaasahan ang pagtindig ni Aling Sita. Ano ba ang balak mo, Sita? Babalik ako sa pagiging antingera. Kukunin ko ang mga dati kong gamit kabilang ang mga inilibing kong agimat. Gusto kong tulungan ang mga tao rito. Alam kong ako lang ang tanging may kakayahan na humarap sa mga aswang. Hindi na nakatiis si Rene sa narinig na usapan. Bumangon siya at nakisali na rin sa diskusyon. Sigurado ka ba, inay, sa gusto mong gawin? Matagal ka nang tumigil sa gawain yan. Baka delikado na para sa'yo. Hindi ho ba kayo natatakot? Paano kung nasa paligid lang ang aswang na sinasabi nyo? Napangiti si Aling Sita ng bahagya, ngunit makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang totoo niyan, natatakot ako. Ngunit mas natatakot ako na hayaan ng mga walang laban na tao dito sa baryo na maging biktima na rin ng aswang na yun. May bumubulong sa akin kanina pa na tulungan ko ang baryo.
Sa palagay ko, yun ang ating mga ninuno na nagkaloob sa akin ng kapangyarihan. Mahimik ang dalawa. Walang nakapagsalita kina Mang Joselito at Rene sa tinuran ni Aling Sita. Nabatid nilang seryoso na talaga ito at wala nang makakapigil sa kanya. Tila bumalik na ang dating albularya, isang matapang, walang takot at handang harapin ang anuman para lang maprotektahan ang kanilang baryo. Sige, Sita. Kung yan ang gusto mo, susundin ka namin. Pero mag-ingat ka. Nag-aalala lang naman kasi kami sa'yo dahil baka hindi na tulad ng dati na ganon kalakas ang mga anting-anting mo. Makikita natin. Inay, kung ganyan po ang plano mo sasama ako. Hindi kita kayang hayaan na mag-isa sa panganib. Wag na, iho. Mas gusto ko na habang narito tayo ay wag mong ililingat ang tingin mo sa iyong asawa. Kapag oras na napatunayan nating totoo ang hinala ko, tiyak na malalagay sa panganib ang asawa mo. Yung amoy ng bata sa kanyang sinapupunan, mabangong-mabango sa pang-amoy ng mga aswang. Tama, nanay mo. Wag kang malilingat. Dapat bantayan mo mabuti ang asawa mo. Ay, siya nga pala. Kumain na ba kayo? Konti naman po kaming kinain kanina. Alam nyo, mabuti pa pumunta kayo sa bahay para makilala nyo ang asawa ko. Panigurado matutuwa yun na makilala kayo. Ang asawa ko kasi walang masyadong kaibigan dito. Magiging masaya yun na maging kaibigan niya kayo. Bakit naman po wala siyang kaibigan dito? Kasi maraming takot sa kanya. Bukod kasi sa hindi siya masyadong naglalalabas ng araw masungit pa ang kanyang muka. Napagkakamalan siyang masamang ugali kaya iniiwasan. Magiging masaya kung makilala ang napikot mong babae. Abi talaga to. O siya, tara na. Pero tulog na po si Josie, Nay. Ayos lang. Mabilis lang naman tayo Sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumunod si Aling Sita at si Rene sa paanyaya ng matanda. Marahil ay dahil na rin siguro sa hiya dahil sa pagtulong sa kanila nito. Inisip ni Rene na hindi na lang siya magtatagal doon upang mabalikan kagad niya ang kanyang asawa. Isa pa ay nasa likod bahay lang naman nila Mang Joselito ang tinuluyan nilang kubo. Nasa may bungad pa lang ng pinto ay naamoy na ng mag-ina ang kakaibang mabahong amoy. Masangsang at medyo nakakasulasok. Tila pinaghalong nabubulok na mga basura, sebo at patay na daga. Parehas na napatakip ng ilong ang dalawa. Ano yun, Inay? Ang baho! Nako pasensya na kayo. May hindi lang ako naitabi kanina na patay na daga. Ang totoo niyan kanina pag umaga pinapahanap sa akin yun ng misis ko. Kaso nagmamadali naman akong umalis dahil mamamasada ako. Nang tuluyan ng mabuksan ng matanda ang pintuan ng bahay, ay tila mas lalong umusbong ang napakabahong amoy. Nagdalawang isip tuloy ang dalawa kung tutuloy ba o hindi. Gayong halos masuka na sila sa masangsang na amoy na parabang hindi nakakayanin pa ng kanilang sikmura. Sa huli ay pinilit na lamang nilang ihakbang ang mga paa para hindi magmukhang walang modo sa harap ni Joselito. Pasensya na kayo sa amoy Alam kong medyo hindi kaaya-aya. Pero sanay na ako. Halina kayo. Pumasok kayo, tumupo. Nagkatinginan si Aling Sita at Rene. Kapwa nag-aalangan. Ngunit dahil sa respeto sa matanda at sa hiya na rin, pumasok sila at naupo sa maliit na mesa sa gitna ng bahay. Nakaramdam si Rene ng kakaibang kilabot. Parang may hindi tama sa lugar na yon. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano. Bagamat medyo madilim sa ilang parte ng bahay, ay aninag naman ang bandang lutuan. Nasisinagan ito ng malaking lampara. Doon nakita ni Rene na may mga nakasabit na karne sa tapat ng lutuan. Tila sadyang pinapausukan ang mga karne para mapreserba. Pakiwari ni Rene ay isa rin yun sa nagbibigay ng masansang na amoy. Teka lang maiwan ko muna kayo rito. Hahanapin ko lang si Undang. Ang tinutukoy ni Mang Joselito na si Undang ay ang kanyang asawa. Inay, umalis na kaya tayo dito?
Parang may kakaiba po sa bahay ni Mang Joselito eh. Hindi ako mapakali. Akala ko ako lang ang nakapansin. Pero sandali lang, iho. Mabuti pa'y ikaw na lang muna ang umalis dito. Puntahan mo ang asawa mo at bantayan. Pero hindi kita pwedeng iwan dito, inay. Oo, isa kang ang albularya. Pero hindi mo naman suot ang mga dating anting-anting mo. Alam kong iisa lang ang nasa isip natin sa pagkakataong to, inay. Hindi ako papayag na umalis ditong mag-isa. Paano natin mapapatunayan kung aalis tayo? Kailangang may maiwan at magkunwari para makapagmanman, iho. Sige na, walang mangyayaring masama sa akin dito. Hindi pa man sila nagkakasundo sa pinag-uusapan, ay nakarinig sila ng isang tunog mula sa kusina. Mga kaluskos na parang may hinihila sa sahig. Pareho silang napalingon, ngunit wala silang nakita. Bigla niyang napansin ang mga larawan na nakadisplay sa dingding. Mga litrato ng iba't ibang tao, ngunit ang lahat ay tila hindi normal. Lahat ng nasa litrato ay may mga kakaibang marka sa kanilang mga muka, parang mga peklat o mga sugat na tumatakip sa kanilang mga mata. Inay, tingnan niyo po mga litrato. Pagtingin ni Aling Sita, kinabahan din siya. Alam niyang may mali. Agad siyang bumalik sa kanyang mga instinct bilang isang antingera. Tumayo siya ng dahan-dahan, hinawakan ang braso ni Rene. Tara na! Pagdating nila sa may pinto, ay siya namang pagdating ni Mang Joselito. Oh, saan kayo pupunta? Babalik na sana kami sa kubo eh. Medyo sumakit ang ulo ko sa amoy ng bahay mo. Pasensya ka na. Naku pasensya na talaga ha. Hayaan nyo, bukas na bukas maglilinis ako dito sa bahay. Sabay mag-aayos na rin ako ng mga kanal at mga imbornal para mabawasan ang baho dito. Mabuti pa nga. Teka, bago kayo umalis kumain na muna kayo. May iniluto pa lang asawa ko na pinakulo ang ulo ng baboy. Naku, wag na. Kumain na rin kami kanina bago huminto ang bus sa terminal. Mga busog pa kami. Ganun ba? Okay, sige. Minsan lang naman ako mag-aya Tatanggihan nyo pa. Nagtampo ka naman kaagad. Sige, kung gusto mo dadali na lang namin yung ihahain mong para sa amin kung ayos lang sa'yo. Para kung magutom yung buntis mamaya, may makain siya. Oo, sige. Walang problema. Basta siguraduhin nyo lang na mauubos nyo bago mag-umaga. Kasi sayang naman, baka mapanis. Teka, nasan yung asawa mo? Hindi ba sabi mo ipakikilala mo siya sa amin? Nandun pa siya sa banyo Naglilinis ng kanyang katawan. Ganun ba? O sige, hindi na kami magtatagal. Samantala, sa loob ng kubo, naalimpungatan si Josie. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niyang nag-iisa na lamang siya. Wala si Rene o si Aling Sita. Nakaramdam siya ng pananakit ng pantog at naisipang magbanyo. Dahil alam niyang walang banyo sa loob ng kubo, naisip niyang baka nasa labas ito. Tumayo siya ng dahan-dahan at lumabas ng kubo. Madilim ang paligid. May napansin siyang aandap-andap na ilaw mula sa isang maliit lang na kalapaw. Ang dingding nito ay gawa sa kawayan at pawid naman ang bubong. Halos 100 metro ang layo nito mula sa kubong kanilang tinuluyan at sa bahay nila, Mang Joselito. Siguro ito na yun. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Nang buksan ni Josie ang pintuan ng banyo, ay bahagya pa siyang napasigaw sa gulat nang tumambad sa kanya ang isang matandang babae. Hubad ang katawan nito at abalang nagpapahid ng langis sa kanyang balat. Napansin ni Josie na may mga galos ang katawan ng matanda, mga sugat na tila bago pa lamang. Ang iba'y may bahid pa ng preskong dugo. Patunay na sariwa pa ang mga ito. Napalunok si Josie. Nanikip ang dibdib sa kaba. Tumigil ang matanda sa ginagawa at dahang-dahang tumingin kay Josie. Walang imik. Kitang-kita ni Josie ang malaking tila peklat sa mukha nito na tila tumatakip sa kanyang mga mata. Hindi na alam ng babae kung ano ang kanyang gagawin. Mas lalo siyang natuliro nang mapansing bumaba ang tingin ng matanda sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung magsasalita ba siya o tatakbo na lang
pabalik ng kubo. Isara mo ang pinto at intayin mo na lang akong lumabas. Sinabing yon ng matanda ay dahan-dahang isinarado ni Josie ang pintuan ng banyo. Naglakad na rin siya palayo at sakto namang nakasalubong niya ang kanyang asawa at si Aling Sita na noon ay pabalik na rin sa kubo. Josie, saan ka galing? Bakit parang namumutla ka? May nangyari ba, Iha? Huminga ng malalim si Josie bago magsalita. Nagising ako at wala kayo. Naiihi ako kaya lumabas ako para maghanap ng banyo. Pero may matandang babae sa banyo, naglalagay siya ng langis sa mga sugat niya. Mga sariwang sugat yun. Nakakatakot siya. Matandang babae sa banyo. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka naman namamalikmata ka lang. Napaisip si Aling Sita at napatingin sa banyo. Teka, hindi kaya yun ang asawa ni Mang Joselito? Ah, oo nga. Sinabi nga pala niya kanina na naguhugas ng katawan ng asawa niya. Mabuti pa hintayin na lang natin na lumabas para makaihi ka. Sandali silang naghintay sa paglabas ng matanda sa banyo. Maya-maya lang ay narinig na nila ang paglangit-ngit ng pinto ng banyo at lumabas doon ang isang matandang babae. Sinalubong sila nito ng isang kakaibang ngiti, isang malaking pagkakangiti na halos lumabas na ang maitim nitong gilagid at sira-sirang ngipin. Mas nakadagdag pa ng takot sa anyo ng matanda ang ilaw na nakatapat sa kanyang muka. Mabagal ang kanyang pagkilos, parang paika-ika ito at hirap sa kanyang paglalakad. Bahagyang kuba na rin ang matanda. Kaagad na napansin ni Aling Sita ang maitim na marka nito sa isang mata, katulad nung mga nasa larawan na nakita nila. Hindi rin maikakaila ang masansang na amoy na sumama sa kanya palabas, parang pinaghalong bulok na karne at patay na hayop, at hindi nalalayong amoy ng imbornal na tila bumabalot sa paligid ng kubo. Si Josie ay napahawak sa braso ni Rene, palihim na sumusulyap sa matanda. Ilang sandali pa ay nagsalita ang matandang babaeng yon, marahan at mabagal, parang sinasadyang habaan ang pagbigkas ng bawat titik. Ah, nandito pala kayong lahat. Patawad kung natagalan ako, ha? Kayo po ba ang asawa ni Mang Joselito? Oo, ako nga. Tawagin niyo na lang akong Nay Undang. Kayo ba mga bisita ng asawa ko? Kami nga po. Pero dati po kami nakatira dyan lang po sa kabilang bahay. Nakituloy lang po muna kami dito sa kubo nyo para makapagpahinga muna. Saka na lang po kami lilipat, bukas po siguro ng umaga. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Napasimangot si Rene nang mas lalong tila lumakas ang mabahong amoy. Napatingin ito kay Josie. Ah, kayo pala yon. Asawa mo ba siya? Ang ganda niya, saka mistisa. Bigla nitong hinawakan ang maumbok na tiyan ni Josie at pasimpleng hinimas-himas yun na ikinagulat nilang tatlo. Agad naramdaman ng buntis ang pagkailang, ngunit dahil sa respeto at hiya, hindi siya kagad nakahuma. Pinilit niyang ngumiti, ngunit hindi maitago sa kanyang muka ang labis na kaba. Ah, napakaganda ng tiyan mo, Iha. Parang buhay na buhay ang laman yan. Malusog na malusog. Ah, oo. Salamat po. Pero naiihi na po ako, Nay. Pwede na po ba akong gumamit ng banyo? Naramdaman ni Rene ang pag-aalangan sa boses ni Josie, kaya bahagya niyang iginiya palayo ang asawa. Pero bago pa nila tuluyang malayuan ang matanda, ay biglang humawak ito sa braso ni Josie. Mag-iingat ka, Iha. Ingatan mo ang anak mo dahil hindi lahat ng ipinagbubuntis ay nabubuhay. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Josie sa kanyang narinig. Halos hindi na siya nakahinga sa takot. Agad siyang sumunod kay Rene palayo. Halos hilahin na kasi siya ng asawa. Habang nasa loob ng banyo si Josie, ay nag-usap ang mag-ina nang makita na pumasok na sa bahay nila ang matandang babae. Inay, ano po bang ibig sabihin ng matanda? Parang hindi ko po gustong sinabi niya kay Josie.
Hindi talaga maganda yung sinabi niya. Kailangan nating mag-ingat sa babaeng yun. May iba akong nararamdaman sa kanya. Kailangan po ba talaga nating manatili sa lugar na to? Kung ako lang ang papipiliin wag na sana. Kaso mas mainam na magkunwari tayong wala pang alam. Mas mapapahamak tayo kung mahahalata nila na may suspecha tayo sa asawa ni Joselito. Ano po ba sa tingin niyo ang asawa niya? Saka na lang natin pag-usapan, anak. Mabilis lang na natapos si Josie sa banyo at agad itong bumalik sa kanyang asawa at biyenan. Habang naglalakad ang tatlo pabalik ng kubo, si Rene ay hindi mapakali. Para bang may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Ay, Sita! Mabuti naman at narito pa kayo sa labas. Oh, heto ang ulo ng baboy na ipinangako ko sa inyo. May kanin na rin dyan ha. Ibinalot ng asawa ko. Maghapunan na kayo ulit. Masarap yan habang mainit-init. Salamat po, Mang Joselito. Tinanggap nila ang ibinigay ng matandang lalaki. Nang tuluyang makarating sa kubo, ay pansamantalang itinabi ni Aling Sita ang ibinalot na pagkain. Wala namang may gustong tumikim nun. Nagkakatitigan lang silang tatlo at nagpapakiramdaman. Ano pong gagawin natin dyan sa ulam, Nay? Hindi natin ito pwedeng pakialaman. Ay, parang ano po eh. Parang pamilyar po sa akin ang mukha ng matandang yun. Parang nakita ko na po siya dati, pero hindi ko po maalala kung saan. Napahinto sandali si Aling Sita sa sinabi ni Rene. Tila nag-iisip yun. Teka lang, alam ko na po kung saan. Saan? Nung tumigil po yung jeep kasi naihi si Josie. Siya po yung matandang babae na nakita ko sa may kakahuyan. Nakita ko ng bahagya yung mukha ng babaeng yun, Inay. Sigurado ka ba? Opo, Inay. Hinanap ko pa nga po siya sa may mga pasahero pero wala po siya dun eh. Kinakabahan ako, Inay. Natatakot ako rin eh. Yung titig nilang mag-asawa sa tiyan ko, parehas na parehas. Tapos yung matandang babae kanina, naabutan kong nagpapahid ng langis sa kanyang katawan na may mga sugat. Anong ibig sabihin nun? Ngayon alam ko na ang sikretong meron ng baryong ito. Ebidensya na lang ang kailangan natin para mapatunayan na si Undang ang aswang sa baryong ito. Kanina ko pa ito iniisip at napagtanto pero mas pinili kong manahimik para hindi tayo magkagipitan. Mas mahirap ang maraming alam. Tatandaan nyo yan. Aswang ang mag-asawang yun? Shh! Hinaan mo ang boses mo, Josie. Hindi nila dapat malaman na may hinala na tayo. Sa ngayon ay yung babae pa lang ang sigurado ako. Si Joselito hindi ko alam. Pero mukha pong may alam siya. Kanina pa niya tayo inililihis na mga sindikato may kagagawan ng mga pagpatay dito. Yun pala eh, ang asawa niya. Ganun talaga. Kilala kasi niya ako at alam niya ang kakayahan ko. Kailangan niyang protektahan ng kanyang asawa laban sa akin. Ano pong gagawin natin, Inay? Sa ngayon wala. Maging alerto na lang muna tayo sa kung ano ang pwedeng mangyari. Mabuti pa matulog na tayo para makapagpahinga. Hindi na nila ginalaw ang pagkain. Bagkus ay muling inayos ang banig at mga unan para sa kanilang pagtulog. Isinarado ding mabuti ni Rene ang mga pinto at bintana ng kubo. Nang mahimbing na silang natutulog, ay biglang naalimpungatan si Josie nang maramdaman na may kung anong bagay na madulas sa kanyang hita. Biglang sumakit ang kanyang tiyan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang isang napakahabang dila na nagmumula sa butas ng kubo. Agad siyang napasigaw, dahilan para magising ang asawa, maging ang ina nito. Maging sila ay gulat na gulat sa mga nasaksiyan. Mabilis na napatayo si Rene at dali-daling lumabas ng bahay, bit-bit ang punyal na nakalagay sa kanyang bag. Paglabas niya, agad na napatigil si Rene sa nakita niya sa itaas ng bubong. Dalawang kakaibang nilalang ang naroon. Hindi maipaliwanag ang kanilang itsura. Parang mga nilalang mula sa isang bangungot. Parehas na mahahaba ang kanilang mga buhok na parang basang-basa ng langis o malapot na dugo. Ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng sapat na liwanag para makita niya ang kabuuang anyo ng mga aswang. Biglang napatingin sa kanya ang mga ito.
Ang kanilang mga mata ay tila walang buhay, puting-puti at punong-puno ng kilabot. Ang katawan nila ay nakabaluktot at matulis na matulis ang kanilang likod na parang nakausli ang buto. Ang kanilang mga balat ay maitim. Ang isa sa kanila ay may mahahaba at matutulis na kuko, parang mga kutsilyo na kayang gumutay-gutay ng kahit na anumang laman. Halika rito, Josie. Pahiran mo nitong langis ang iyong tiyan. Pangontra ito sa laway ng aswang. Gusto nilang kainin ang bata sa sinapupunan mo. Agad na kinuha ni Sita ang kanyang tinatagong langis, mga likha na matagal na niyang iniingatan para sa mga ganitong pagkakataon. Alam niyang hindi simpleng laban ang kanilang hinaharap, kaya't mahalaga ang bawat kagamitan na meron siya. Ang mga langis na ito ay may dasal at mga ritual na isinagawa, gawa sa iba't ibang sangkap na may kapangyarihang pangontra sa mga aswang. Kasabay ng langis, kinuha rin ni Sita ang kanyang tinatagong latigo na gawa sa buntot ng pagi. Bagamat halos lahat ng mga agimat niya noon ay kanya nang ibinaon sa lupa, may ilan pa ring mga mahahalagang kagamitan siyang iniingatan. Ito yung mga gamit na labis niyang pinapahalagan dahil pamana pa sa kanya ng kanyang yumaong ama na isa ring magaling na antingero. Nang matapos pahiran ni Josie ang kanyang tiyan, binti at kamay, ay kinuha na ito ni Aling Sita. Ibinuhos niya ang ilang patak ng langis sa kanyang mga kamay at ginamit ito upang pahiran ang kanyang latigong hawak. Naamoy niya ang halimuyak ng iba't ibang sangkap mula sa iba't ibang mga halaman. Ang amoy na yon ang nagbigay sa kanya ng mas labis na lakas at determinasyon. Muli niyang inisip ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay na umaasa sa kanya. Maiwan ka muna rito sa loob, Josie. Pupuntahan ko lang si Rene sa labas. Pagkatapos lumabas na siya ng kubo, hinawakan niya ang buntot ng pagi sa isang kamay at ang lagayan ng langis sa kabila. Nakita niya si Rene na kasalukuyang nakikipaglaban at umiiwas sa mga pag-atake sa kanya ng dalawang aswang. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Nandito na ako, anak! Umalun siya at mabilis na iwinasiwas ng mabilis sa isang aswang ang buntot ng pagi. Tumama ito sa braso ng aswang. Agad na nagulat ang nilalang at tila ininda ang sakit. Nagkamali kayo ng kinalaban, mga hunghang! Sinasabi ko na nga ba, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago, Joselito! Maski itago ng pangit mong anyo sa ngayon ang totoo mong pagkakakilanlan, alam kong ikaw yan, hayop ka! Hindi mo na ako tinantanan! Anong sinasabi niyo, inay? Ang hayop na yan, siya ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Hindi totoong namatay sa sakit ang tatay mo, anak. Yang kasama niyang aswang, kilalang kilala ko. Yan ang pumatay sa asawa ko. Hayop kayo! Mga hayop kayo! Magbabayad kayo! Halika na, Rene! Labanan natin ang mga aswang na yan! Sabay silang sumugod. Pinagsama nila ang kanilang lakas at kaalaman ni Aling Sita sa pagpuksa sa mga aswang. Mabilis na isinaboy ni Sita ang langis sa nalapitang aswang, kasabay ng mabilis na pagbigkas ng dasal na natutunan niya mula sa kanyang ama. Agad namang napansin ng nilalang ang epekto ng langis. Ang kanyang balat ay tila nag-aapoy, unti-unting nalalapnos sa bawat tilamsik o patak ng langis. Dumaing ito dahil sa hapdi. Halos mabingi si Sita at Rene sa mga hiyaw ng galit at sakit na nagmumula sa mga halimaw. Hindi nag-aksaya ng oras si Sita. Gamit ang buntot ng pagi, mabilis niyang iwinasiwas ang latigo sa ere at ito'y pumulupot sa katawan ng aswang. Bawat hampas at lapat nito ay nagdudulot ng matinding kirot sa nilalang. Ang matalim na dulo nito'y tila humihiwa sa laman nito na parang apoy na hindi kayang patayin. Ang halimaw ay nagkikikisay, pilit na humahanap ng paraan upang makatakas. Subalit sa bawat galaw nito, mas lalo pang tumindi ang mga sugat. Dumaing ng matinding sakit ang halimaw. Ngunit imbis na makinig, mas lalo pang naging pursigido si Sita. Ipinulupot niya ng mas mahigpit ang buntot ng pagi sa katawan nito. Ang bawat hampas ay pinipilit niyang gawin ng may buong lakas. Nagwala ang isa pang aswang.
Pinipilit nitong lapitan ang sugatang kasama, ngunit hindi siya makalapit dahil sa takot kay Aling Sita. Mali kayo ng kinalaban. Gusto ko na nga sanang palampasin ang gabing ito pero kayo ang hindi nakapagpigil. Binalak niyo pang biktimahin ang manugang at apo ko. Hindi ako makakapayag na saktan ninyo at mapatay ang mga mahal ko sa buhay. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay bago maulit ang nangyari sa aking asawa. Isang malakas na hataw ang kanyang pinakawalan. Sa lakas ay tuluyan ng bumigay ang aswang. Ang mga sugat nito ay bumuka ng mas malalim. Tuluyan na itong nabuwal at hinang-hina na sa kanyang kalagayan. Dahil sa galit ay agad na napasugod ang isa pang aswang kay Rene. Ngunit bago pa makalapit ang aswang na yon, ay agad nang naiharang ni Aling Sita ang kanyang katawan sa harap ng anak. Agad niyang hinarap ang aswang at iwinasiwas din dito ang bitbit na latigo. Bagamat direktang tumama yon sa dibdib ng aswang, ay tila mas nakakaya nitong tiisin ang sakit ng sandata ni Aling Sita. Inay! Kaya mo pa ba? Kaya ko pa, anak. Namiss ko ang gawaing ganito. Talaga? Nagagawa niyo pa magbiro? Inay, kaya niyo pa ba talaga? Ako na ang haharap sa kanya! Dalawa tayong haharap sa kanya. Wala na tayong mapagpipilian. Kailangan nating lumaban ng sabay, anak. Ang aswang na yan, di tulad ng nakalaban ko kanina. Veterana na siya. Pero sigurado ka ba talaga, Inay? Hindi biro ang kalaban natin ngayon. Sabi mo nga veterano na yan. Veterana rin naman ako, hindi ba? Sa likod ng mga tawa ni Aling Sita ay alam ni Rene na may bahid ng kaba sa kanyang ina. Ang aswang na natitira, ang tinutukoy nilang veterana, ay hindi basta-basta. Paano natin lalabanan yan? Kung di naman masyadong umiepekto ang buntot ng pagi sa kanya, Inay. Kailangan natin ng diskarte. Aswang ay nagpakitang gilas sa dalawa. Ang kanyang likod ay lalong bumaluktot at umastang tila manunugod. Ang kanyang mga kuko ay tila mas lalong naging matalim na parang itak. Nanatili siya sa kalayuan. Pinagmamasdan ang mag-ina. Tila iniinspeksyon kung paano niya sila aatakihin. Biglang sumugod ang aswang. Mabilis at halos hindi makita sa dilim. Ngunit handa sina Rene at Aling Sita. Agad na isinaboy ni Aling Sita ang langis. Ngunit mabilis na nakaiwas ang kalaban. Inay! Ngayon na! Kasabay ng hampas ng buntot ng pagi ni Aling Sita ay iwinasiwas naman ni Rene ang hawak niyang punyal pasalubong sa aswang. Ngunit naging mabilis ang mga pangyayari. Bigla itong naglaho at nagpakita sa likuran ni Rene. Nataranta sila sa mabilis na paglipat ng nilalang. Mabilis na itinulak ni Aling Sita ang anak. Kaya naman ang kuko ng aswang na siya sanang hihiwa sa katawan ng lalaki ay sa kanyang braso na itama. Nabitiwan ni Aling Sita ang buntot ng pagi, maging ang langis. Umungol ang aswang na tila nasisiyahan sa kanyang nagawa. Hindi! Inay! Anak, huwag kang palinlang sa bilis niya. Suriin mong mabuti ang galaw niya para mahuli mo. Agad na kinuha ni Rene ang latigo. Matama niyang pinakatitigan ang aswang na nasa kanyang harapan. Lumabas si Josie nang marinig na tila may nasaktan na sa dalawa niyang mga kasama. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang aswang at ang kanyang biyanan na duguan. Nagsisisigaw ang babae. Sumisigaw ito ng tulong para magising ang kanilang mga kapitbahay. Hindi naman siya nabigo. Unti-unting nagsilabasan ang mga tao. May mga kanya-kanya silang mga bitbit na sandata. Bagamat alam na nila na may aswang, ay nagulat pa rin ang mga ito nang makita na totoong ang aswang ang inihihingi ng tulong ng babaeng buntis. Agad silang nagsilapitan at handang-handang lumaban. Nawala sa focus si Rene, kaya't bago pa man makalapit ang mga tao, ay nasugatan siya ng matatalim na kuko ng aswang. Tumutulo rin ang laway ng aswang at ang mahabang dila nito ay pumupulupot na sa leeg ni Rene. Ngunit agad ding napabitiw sa kanya ang aswang. Isang malakas na alulong ang bumalot sa buong paligid nang ang isang matulis na sibat ang tumarak sa dibdib nito.
Isang matandang residente ang nakatayo sa likod ng aswang na siyang may hawak na matulis na kawayan. Malapit nang magbukang liwayway ng mga oras na yon, hudyat yun na malapit nang matapos ang madugong labanan. Malapit nang mabunyag ang sikreto ng kanilang kapitbahay. Ang dalawang aswang, habang unti-unting nagpapakita ang araw, ay unti-unti na ring ipinamalas ang kanilang tunay na kaanyuan. Tumambad sa paningin ng lahat si Mang Joselito at ang kanyang asawa. Bagamat mga sugatan sila, ay di pa rin sila tuluyang nalalagutan ng hininga. Sabay na sumuka ang dalawa ng kung anong puting bagay na ayon sa ibang nakakakita ay ang kanilang mga bertud na siyang nagbibigay ng lakas at kapangyarihang magbago ng anyo. Sa pagsikat ng araw ay unti-unti na ring nalagutan ng hininga ang mag-asawang aswang. Tapos na, inay. Josie, asawa ko. Tapos na. Patay na ang mga aswang. Matapos ang nakakatakot at nakakakilabot na laban, ay binalikan ni Aling Sita ang loob ng kubo. Hindi nga siya nagkamali ng hinala. Ang ulo ng baboy na ibinigay sa kanya ni Mang Joselito ay isang pugot na ulo. Nagmukha lamang itong ulo ng baboy dahil sa hipnotismo ng mga aswang. Mabuti na lamang at hindi nila ito kinain dahil kung nagkataon, maaaring naging iba ang kapalaran nila. Inilibing ito ni Aling Sita kasama ang mga bertud na iniluwa ng dalawang aswang. Ang kwento tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Aling Sita ay muling nabuksan. Si Mang Joselito, inalay ang kanyang matalik na kaibigan para lamang mapasagot ang babaeng kanyang nililigawan. Baliw na baliw ito kay Aling Undang noon. Sospecha ni Aling Sita ay sadyang nilasing ni Mang Joselito ang kanyang asawa para ialay kay Undang. Huli na, nang makita ni Aling Sita ang asawa, nilalapa na ito ng aswang. Kilala ni Aling Sita ang aswang na pumatay sa kanyang asawa noon. Tinandaan nito ang lahat ng detalye ng anyo nito. Nung makita niya itong nasa harap ni Rene, ay nakilala niya agad ang aswang at doon na rin niya napagtagpi-tagpi ang buong kwento na may kinalaman si Joselito sa nangyari sa kanyang asawa noon. Naniniwala si Aling Sita na maaaring nagayuma ng aswang si Joselito at nagawa nitong hawaan ito ng pagiging aswang. Kilala niya ang kanyang kababatang si Joselito. Hindi talaga aswang ang dati niyang kababata. Nakamit ko na ang hustisya para sa asawa ko. Kung noon pa sana ito nalaman, sana hindi na dumanak ang maraming dugo. Sana wala nang ibang nadagdag na biktima ng mga aswang na ito. Kinausap ni Aling Sita ang mga tao at napagpasya nilang sunugin na lamang ang bangkay ng mag-asawa kasama ang kanilang mga kubo upang nang sa gayon ay wala nang matira pang anumang bakas ng mga ito. Mula ng araw na yon ay bumalik na ang kapayapaan sa kanilang lugar. Wala na rin silang mga natatagpo ang bangkay. Ang mga tao ay labis na nagpasalamat kay Aling Sita. Dahil sa nangyari, naging matunog ang pangalan ng matanda at paminsan-minsan ay may dumadayo pang mga tao mula sa karatig bayan para magpagamot sa kanya. Nang dumating ang araw ng kanilang muling pagbabalik sa lungsod, ay nagpasya ang matanda na bumalik sa kanyang dating gawain. Hindi na ito sumama sa pag-uwi. Sina Rene at Josie naman, matapos madalaw ng ilang beses ang puntod ng ama, ay nagpasya na ring bumalik sa Maynila. Naging mas maingat ang dalawa sa pag-aalaga ng batang nasa sinapupunan ni Josie. Mula noon, naging payapa at tahimik na ang baryo. Sa pamamagitan ni Aling Sita, nagagamot niya ang lahat na may mga sakit sa lugar na yon. At kung kailan babalik ang mga aswang na lilalang ng gabi, ay walang nakakaalam. Ngunit nakaabang si Aling Sita sa pagbabalik ng mga nilalang na muling maghahasik ng lagim sa kanilang lugar.